Good evening po sa ating lahat. Good evening po. Ganon din po sa ating mga kapatid na nasa online. Maaari po ba tayong tumayo at simulan ang ating prayer meeting sa pamamagitan ng pagpuri sa ating Panginoon. Tunay nga po na ang ating Kristong pinaglilingkuran ay buhay. Amen po ba? Tunay na kumikilos siya sa ating mga buhay. Kahit na tayo may pagsubok man o sa kagalakan, ang ating Kristong pinaglilingkuran ay buhay. Let's sing hymn number 53, Si Kristo ay buhay, He lives. Buhay ang aking Kristong pinaglilingkuran, kahit anong sabihin ng sangkatauhan, dinig niyang maamo, mapagpalang kamay, sa tuwin ay malapit at kapisan. Let's sing. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Pagdamay niya, pagdamay niya'y kita sa lahat ng dako, at kahit napapagod may tuwa rin ako. Siya'y aking patnubay sa mabagyong mundo, at makikita muli siya rito. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Magdiwang o Kristiyan, magdiwang o Kristiyan, dinig mo'y itaas, at purihin si Kristo na hari ng lahat. Siya'y tanging pag-asa na nagsisihanap, wala nang ang iba pang sinlaya. Buhay, buhay, si Kristo'y nabubuhay, kasama ko at kaakbay sa makipot na daan. Buhay, buhay, dalay kaligtasan. Tanong mo'y bakit ko alam, sa puso ko'y buhay. Amen. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Tunay nga na there's joy in serving the Lord. Let's sing hymn 186, May kagalakan akong naglilingkod, in the service of the King. May kagalakan akong naglilingkod, kay Jesus na malulubos. Puso ko'y payapat, laging may lugod, sa aking paglilingkod, sa aking paglilingkod.
Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na may lingkod, Panginoon, ang maglingkod sa iyo. Or may galak ang maglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa inyong biyaya, sa inyong awa sa aming mga buhay. Ganun din po salamat sa pagpapala, Panginoon, inyong pinagkaloob. Ganun din, salamat sa pag-iingat sa amin sa mga nakalipas na araw at panahon. Salamat din, Panginoon, sa privilege and opportunity na kami ay makapaglingkod sa inyo. Kaya Panginoon, patuloy po namin sa inyong binabalik ang mataas na papuri, pagsambat parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Tayo po ay dadako na sa ating pagpapasalamat. Ako po, simulan ko na po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon. Ganun din po sa mga celebration nakaraan. Nag-birthday si Daniel. Salamat sa panibagong taon na pinagkaloob sa kanya. Ganun din po, salamat sa mga provision ng Panginoon na pinagkaloob sa aming family. Ganun din, lalong higit sa kalakasan at sa sustenance na pinagkaloob ng Panginoon. Kaya kung kayo po ay may pagpapasalamat, maaari po kayong lumapit sa harapan. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa karagdagang taon na ipinagkaloob niya sa akin. Ganon din sa patuloy na pagkakaloob niya sa akin ng kagalingan sa aking karamdaman. Almost 2 weeks akong inuubo. Although wala naman akong lagnat, pero ang hirap na hirap akong sa pag-ubo ko. Salamat sa Panginoon nung hiningi ko yung prayer na ipanalangin kami mag-asawa. Ako sa ubo, si Efren sa paglalakad. Paghingi ko ng panalangin, although may gamot naman ako iniinom, tinugong kaagad ng Panginoon na nawala, nag-subside kaagad yung ubo ko. Although may paunti-unti, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa paghipo niya sa akin, yung gamot na iniinom ko, ginamit niyang instrumento para sa aking kagalingan. Salamat sa patuloy na pagkakaloob sa akin ng kalakasan, yun nga nakalipas yun nga sa karagdagang taon. Salamat sa mga panalangin ng bawat isa, maging sa mga family, salamat sa kanila dahil pinanalangin din nila ako. At salamat at binigyan nila ako ng konting handa. Pinagpapasalamat ko yung ginamit ng Lord yung mga pamangking ko bilang instrumento para bigyan ako ng konting kasiyahan. Maraming salamat sa Panginoon. Binabalik ko ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Yeah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagsubok na naranasan ko. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya ako pinabayaan. Binigyan niya ako agad ng kagalingan. At saka salamat ako sa Panginoon kasi hindi naapektuhan ang aking mga kamay, paa. Yun lang yung aking pagsasalita, yun lang po naapektuhan. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Kahit po tayo nagkukulang, hindi niya tayo binababayaan. Maraming salamat po sa mga tumulong, sa mga kapatiran na lubos na nagmamahal. Salamat sa financial, lalong higit Panginoon sa Panginoon, lalo na po yung mga pastor natin at saka yung ating iglesia. Salamat po Panginoon sa inyong lahat. Salamat. Pinupuri ko po at pinapasalamat kayo. Ako din po nagpapasalamat kasi bukod doon, first time ko ring maka-attend ngayon ng salamat kay Lord kasi ginamit niya yung araw na to na dahil bilang pagsama ko kanina kay nanay sa hospital,
tinuloy, parang ginamit niya rin yung pagsama na to kasi dapat si Judy yung kasama niya. Pero ang buti ni Lord kasi ako yung ginamit niya para siguro yun na rin maka-attend ako dito sa prayer meeting. Tapos salamat dahil ang ganda ng result kanina ni nanay, ang ganda ng sinabi ng doktor. Kahit na continue pa rin yung gamutan niya, pero nakita naman natin lahat yung binigay na himala talaga na inano ni Lord na talagang binigay na pagpapala sa amin lahat. Tapos sa lahat ng tumulong, lahat ng ginamit ni Lord na pagtulong sa amin, kung sino man yung ginamit niyang mga instrumento. Salamat po dahil lahat ng papurit, papasalamat ay binabalik ko po sa Kanya. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigay niya sa aming kalakasang gabay. At kasi si ala ate ko hindi nakasama, may masakit ang ulo, nahihilo. Si ate ko, si Mureng napagod. Si ate Nico rin nahihilo. Kaya ako na lang tumakbo rito kasi galing kami MOA. Tinirit kami ni Peter sa birthday kasi ni Peter ngayon. May edad, 44 na siya. Kaya napapasalamat ako kay Lord na binigyan pa siya na isa pang taon sa buhay niya. Kaya ako nagpapasalamat kay Lord sa mga biyayang pinagkakaloob niya na galing sa Kanya. To God be the glory. Good evening din po sa atin lahat. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon na unang-una sa kagalingan na pinagkalob niya sa aking anak na si Emmanuel. Bagamat kahapon lang din siya na laboratory. Salamat sa provision niya, sa kagalingan na pinagkalob niya sa anak ko. Salamat kasi doon sa binagong buhay, maging sa pamumuhay na meron kami ngayon. Kasi dati parang sa buhay namin ni Bien, katulad ng sinasabi niya, talagang salamat sa Lord kasi dati talaga na tatakbo lang kami Tita Mel, kung nila may bigay ng antibiotic. Kumbaga hindi man kami magpapalaboratory kasi talagang kulang kumbaga sa pang-araw-araw na gastusin kung magkakasakit pa. Kaya talagang ang hirap magkasakit. Pero salamat sa Lord kasi talagang nandun yung binagong buhay niya na simula nung naglingkod ka talaga sa Kanya at patuloy mo siya pinaglilingkuran. Talagang sabi nga walang lugi pag naglingkod ka sa Panginoon. Tunay yung katapatan niya sa bawat isa sa atin. Kaya yun, lubos ko talaga siyang pinapasalamatan talaga na sa kagalingan at sa provision na binigay niya sa buong family. Yun din, pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon na doon din sa pamangkin ko talagang, yun nga, nakaraan talagang masyado akong sa kanya na naapektuhan sa mga pinaggagawa niya lalo sa kasalanan. Pero salamat sa mga taong nilalapit niya, kay Tita Mel, kay Teacher Evelyn, sa mga pastor, na patuloy lang na hayaan mo lang dumisiplina ang Lord sa kanya. Manahimik ka lang. Kasi salamat din ako doon sa, lalong-lalo na sa Bible seminar na inatin ako ngayon. Nasa Book of Joshua kami. Salamat kasi kahit naman ang bayan ng Israel, nung sinasakop nila yung Jericho, ay talagang tumahimik lang naman sila at hinayaan nila ang Lord ang gumawa para masakop nila itong Jericho to. Salamat kasi binigyan niya ako ng kapayapaan doon na manahimik lang at ganun din sa patuloy na tinuturo sa atin ng mga pastor na hayaan mo yung trabaho ng Diyos ang gumawa. Minsan kasi talagang pag nakikita natin yung sitwasyon, lalo't alam natin na nandun siya sa mali, sa kasalanan, natatakot tayo kasi, pero yung takot na yun yun yung
nagiging dahilan kung bakit yung pananampalataya na meron tayo ay natatabunan. Kasi nga, masyado tayong na-advance doon sa pwede mangyari. Pero kung ipagkakatiwala talaga natin sa Panginoon ay siya lahat ang bahala doon. Maging sa pagdidisiplina sa mga taong sumusuway sa Kanya at hindi talaga kumikilala sa Kanya. Salamat kasi talagang, that time talaga nung mga nakaraang linggo talaga, mula nung talagang hinayaan ko na siya, napapansin ko siya na parang sabi niya, na nakikita ko siya na nakatingin lang siya sa akin, na parang naninibago, pero yun nga, talagang hinayaan ko na talaga siya na kung ano yung gawin niya. Basta sabi ko lang kay Paolo, sa mga tao nasa baba, basta kung nandiyan na siya sa harap ng pintuan, papasukin niyo na lang siya. Kumbaga, hindi na natin siya tapos patuloy lang natin siyang pagsasabihin sa mga mali niyang ginagawa. Basta pag dumating siya, hindi na siya yung papaalisin pa. Basta pag dumating siya diyan, papasukin na lang. At kung hindi pa siya kumakain, pakainin para makapagpahinga na rin. Ganon na hayaan na lang talaga yung pagkilos ng Lord sa buhay niya. Kaya yun lubos ko siyang talagang pinapasalamatan sa ganong ginagawa niya sa buhay sa family ko. Pangatlo, nagpapasalamat ako sa kanya kasi patuloy niya ako nagagamit, lalo na kahit saan niya ako dalhin, kahit sa pagbibisikleta. Minsan kasi may nakakasabay ako diyan, tapos natatanong ko kung saan lugar siya. Tapos madalas ko siya nakakasabay, tapos minsan nakasabay ko siya nung Monday. Sabi niya sa akin tinanong ko siya kung taga saan siya, tapos sabi niya taga Gido siya. Tapos ang naisip ko kaagad doon yung kapatid sa pananampalatayang sila, kapatid na Ronald tsaka si Nanay Tess Bognot. Sabi ko, may kakilala kang mga Bognot family? Sabi niya, kilala ko yung mga yon, sabi niya. Sabi ko, kapatid ko sa pananampalataya. Minsan invite kita doon sa church namin, o kaya pag nagawi ka sa bahay nila, makisuyo ka, makisabay sa kanila para patungo dito sa aming iglesia. Salamat kasi talagang alam ng Lord kung sino yung nandun sa kawan niya. Kasi nung time na nag-uusap kami ni Alvin, yung bisita natin yung mag-asawang bago rin natin dumadalo rito, yung lumipat na galing Tawig. Kasi nalaman ko rin sa kanya na kilala niya pala si Kuya Gilbert, tapos yung asawa niya rin si Irene. Sabi ko, tunay nga talaga pagka yung isang mananampalataya sa isang kawan, ay dadali niya talaga sa kung saan sila magkakasama. At alam ko na hindi aksidente yung pagkakilala ko doon sa nagbibisikleta, maging doon kay Alvin na dumadalo sa atin, kasi siya yung nagdadala ng mga mananampalataya na sa isang lokal na iglesia katulad nito. Kaya yun salamat, patuloy niya ako nagagamit kahit saan niya ako dalhin, at patuloy kong siya pinapupurihan sa mga ginagawa niya sa buhay ko. At patuloy kong na-amaze sa kanya na talagang every time nagigising ako sa umaga, talagang sasabihin ko sa Lord na, salamat Lord kasi gagamitin mo na naman ako. Kaya yun, matatapos ko yung maghapon ko, talagang walang nasayang sa binigay niyang panibagong araw sa akin. Kaya yun, binabalik ko ang lahat na papurit pa sa salamat sa Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Unang-una po sa biyaya ng buhay na idinagdag niya sa aking anak. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon. In spite ng maraming karamdaman, yet nakikita ko po ang lubos na pagkilos ng Diyos sa buhay ng aking anak na ito na si Daniel. Pinupurihan ko rin ang Panginoon sa pagpapagaling niya sa aking mga anak. Maraming salamat sa Panginoon dahil halos ilang linggo rin yung hinarap namin sa kanilang mga ubo, sipon. Maraming salamat sa Panginoon kasi gumagamit siya ng mga kaparaanan upang mapabilis yung pagpapagaling niya sa
sa aming pamilya at ganun din po, maraming salamat sa kalakasang patuloy niyang ibinibigay sa akin at sa aking may bahay. Kaya po, binabalik ko po ang papurit para salamat sa Panginoon. Sige po, tayo po ay saglit na manalangin at tayo po ay lumapit sa Diyos at humingi ng karunungan sa Kanya sa gabing ito. Panginoon naming Diyos ang masalangit, maraming salamat po. Pinapurihan ka namin at dinadakila sa pagkakataong ito na may dako mo, Panginoon, ang aming mga panyapak sa lugar na ito ng aming sambahan upang makadalos sa gawain ng pananalangin. Ngayon din maraming salamat din sa buhay ng mga kapatid na sa kanilang tahanan sa oras na ito na kabahagi, Panginoon, ng gawain ng pananalangin. Tinataas po namin sa iyo ang oras na ito ng pagtunghay namin sa iyong salita. Patuloy na nagsusumamo po kami at hinihingi na kami po ay inyong pangunahan at ang iyong karunungan nawa ang magturo sa amin at magbigay sa amin ng kaunawaan sa iyong salita, Panginoon, sa paggabay ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kung tatanungin ko po ang bawat isa, kung tatanungin po natin ang bawat isa sa oras na ito, personally, ano po ang sa tingin ninyong tinitingnan ninyong mahalaga ngayon sa inyong buhay? Siyempre, personal niyo pong sagot yan. Tingnan niyo po kung ano po yung bagay na yon na tinitingnan niyo pong mahalaga sa inyong buhay ngayon. At bilang mga mananampalataya, tignan po natin naman ang bagay na yon sa ating buhay at pananampalataya na ito ba ay mas higit na mahalaga kaysa sa katayuan natin o pananampalataya natin ngayon sa Diyos. Yan may mga bagay sa buhay natin na hindi natin magawang palayain dahil nga may mga bagay na, yung mga bagay na ito ang parang nagiging hadlang natin upang lubos nating ibigay ang ating buhay at paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, nung panahon na ako po ay hindi nagtatangka, kundi nandun ako sa pagitan ng ako ba ay susunod sa Panginoon o hindi. In such time na nung ako ay naglalakad na sa aking pananampalataya sa Panginoon, nakita ko na medyo yung aking mga kasama sa aming lugar ay kumbaga nakukutya ako na bakit ako sumusunod, bakit ako nagsisimba, bakit hindi na nila ako nakakasama, hanggang sa punto na bumalik ako sa dati kong buhay. So, naging patambay-tambay uli, kung anong meron, doon ako mabubuhay. Tapos, hindi naglaon, dumating ang ilang mga kabataan kasama ng isang pastor natin dito sa church, si Pastor Jay, na nagkaroon sila ng crusade sa dagat-dagatan. At nakausap ko itong mga kapatid na ito, at ako'y hinimok na muling bumalik sa Panginoon sa paglilingkod. From that time up to the present, sa biyaya ng Panginoon, ako ay Kanyang ginabayan at iningatan. Now, nung time na yon na bago ako makabalik sa paglilingkod sa Panginoon, akala ko yung mga bagay na yon na aking pinili ay mas mahalaga kaysa sa pananampalataya ko. Nung ako ay sumampalataya sa Panginoon at nakita ko na yung mga kaibigan ko ay mukhang nakakalimutan ko na, hindi ko nasasamahan, parang inisip ko na mukhang itong mga tao na ito na nakasama ko sa loob ng ilang taon ng aking buhay, nanghinayang ako. Kesa makita ko kung ano yung mas mahalaga sa buhay ko. Yun ang naging maling pagtingin ko sa bagay na mahalaga sa akin. Now, tayo po ngayon, sa panahon natin ngayon, we are living in a generation where yung spiritual and moral aspect natin ay nako-compromise. Ibig sabihin, minsan nakikita natin na sa henerasyon na ito, ang mga mananampalataya sa kanilang paglakad ay kalimitan o minsan ay nako-kompromiso yung ating patotoo. Minsan pagkasama natin yung mga kaibigan natin, o di kaya mga kaklase natin, o di kaya mga kapamilya natin,
minsan nakokompromiso yung ating pananampalataya at patotoo kasi yung mga taong nakapaligid sa atin, marahil nakatingin sa atin at marahil tayo ay nakukutya dahil sa pananampalataya natin. Minsan, pipiliin na lang nating itago yung ating pananampalataya kaysa tayo ay pagtawanan. Lalo na ngayon sa panahon na ito, even yung mga, yung nagsasabing sila ay mananampalataya, ang nagiging dahilan ng pagiging mahina ng isang mananampalataya ay yung hindi pagtindig sa katotohanan. Yung hindi pagtindig doon sa kanilang pananampalatayang tinanggap. Kaya nga po, we are valuing and we are encouraging and we are strengthening ang mga kababaihan at kalalakihan na kung saan mas pinipili nilang tumayo o tumindig sa kung ano yung mas mahalaga sa kanilang buhay, lalo na sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Alam natin na ang spiritual growth o maturity ay nagre-require o nire-require tayong mas maging mas maging mapili at mas maging mapanuri sa kung ano yung mas mahalaga sa atin. Lalo na bilang mga mananampalataya, alam natin na ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. At kung pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang kahalagahan tungkol sa pananampalataya, alam natin, bagamat tayo ay mayroong mga pagkakaiba-iba sa ating katayuan sa buhay, alam natin na patuloy na mangingibabaw ang katotohanan sa atin. Again, pamamayaman man, mapamahirap man, mapakabataan man, o may mga edad na, tandaan po natin, kung pag-uusapan po natin ang pananampalataya, hindi issue rito kung ano yung ating edad, hindi issue rito kung ano yung ating natapos. Ang issue po dito ay kung paano tayo tumitindig sa katotohanan. Bakit ko po ito nasabi? Alam niyo po, ngayong gabi, sa tekstong ating pag-aaralan, makikita po natin doon na may mga challenges, may mga hamon sa buhay ng mga mananampalataya, lalo na sa mga mananampalataya, bagong mga mananampalataya, sa aklat na ito na ating pag-aaralan, kung saan nasubok yung kanilang pananampalataya at kung paano nila tinitignan yung mahalaga sa kanilang buhay at yung kanilang tinitindigang katotohanan. At mula rito, mga kapatid, makikita natin at matututunan natin ang ilang mga bagay na makukonsidera natin o matutukoy nating mahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang title po ng ating mensahe ngayong gabi ay, Ano ang mas mahalaga? Ano ang mas mahalaga? Now, kung kayo po ay merong mga Biblia, iniimbitahan ko po na buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng mga gawa o Acts. Gawa, Kabanata 15, mga talatang 1 hanggang 35. Medyo mahaba po ito. Okay po? Pero, we will just go through sa mga verses na ito at makita natin yung tinatawag nating mahalaga. Okay? Makita natin kung ano nga ba yung sinasabi ng salita ng Diyos o ng kaganapan na ito sa aklat ng mga gawa upang ipakita sa atin ang mas mahalagang dapat nating maintindihan at maunawaan. Now, let's read doon sa verse 1 ng chapter 15. Sabi po rito, may mga taong galing sa Judea na pumunta sa Antioch at nagturo sa mga kapatid doon na silang mga hindi Hudyo ay hindi maliligtas kung hindi sila magpapatuli ayon sa kinaugaliang itinuro ni Moses. Now, ang lugar ng Antioch ay lugar kung saan ang mga taong nanroon ay itinuturing na hindi mga mananampalataya o kung tawagin sila ay mga hintil. Now, isang kagalakan dahil nung pumunta sila Pablo sa lugar na yon, sila ay nakarinig ng mabuting balita. Sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Now later that time, may mga Hudyo na pumunta
from Judea, pumunta rito sa Antioch. And all of a sudden, pagpunta ng mga taong ito, o ng mga Hudyong ito, they are teaching. Tinuturuan nila yung mga hindi Hudyo o yung mga Hentil kung paanong sinasabi nila, ay hindi kayo maliligtas. Hindi kayo maliligtas sa ginawa niyong pagtanggap sa Panginoon o pananampalataya kay Jesus. Sinasabi nila, upang kayo ay maligtas, dapat kayong magpatuli. Dapat ninyong sundin ang kinaugalian o yung itinuturo ni Moses na kung saan ay sinusunod naming mga Hudyo. Now in verse 2, sabi rito, hindi ito sinang-ayunan ni na Pablo at Bernabe. Ito yung tandem, yung mga missionary na kung saan ay nangangaral ng mabuting balita. Sabi nila, hindi kami sumasang-ayon na yan. At naging mainit ang pagtatalo nila tungkol dito. Ay, alam niyo naman si Pablo, medyo pagdating sa katotohanan, pagdating sa mabuting balita, talagang matapang itong tao na ito para ipagtanggol at tumindig kung ano yung totoo. So naging mainit ang pagtatalo nila. Kaya nagkaisang mga mananampalataya roon na papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at iba pang mga mananampalataya sa Antioch para makipagkita sa mga apostol at sa mga namumuno sa iglesia tungkol sa bagay na ito. Now, makikita natin dahil merong pagtatalo tungkol sa bagay na ito na kung saan ay pinapanampalatayanan ng mga bagong mananampalataya sa Antioch. At para maliwanagan sila, totoo ba na dapat ganito ang gawin namin? Dapat magpatuli ba kami para kami ay maligtas? To clear everything, tinawag nila si Pablo at Bernabe at ilan sa mga mananampalataya na pumunta sa Jerusalem para liwanagin ang usaping ito. Verse 3. Kaya pinampunta ng iglesia sina Pablo at nang dumaan sila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila sa mga kapatid na may mga hindi Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Nang marinig nila ito, tuwang-tuwa sila. So in verse 3, again, habang sila ay naglalakbay papuntang Jerusalem, napadaan sila sa ilang lugar, nagbahagi sila ng mabuting balita, may mga hindi mananampalataya, tumanggap sa Panginoon. And that's a good news para sa kanila. At sila ay natuwa sa bagay na ito. Now, in verse 4, pagdating nila Pablo sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia, ng mga apostol, at ng mga namumuno sa iglesia. Ibinilita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Pero tumayo ang ilang mga mananampalatayang miyembro na grupo ng mga Pariseyo at nagsabi, kailangan tuliin ang mga hindi Hudyo at utusang sumunod sa kautusan ni Moses. Now, ito na. Again, in verse 4 o in verse 5, sabi rito, tumayo ang mga mananampalatayang miyembro na grupo ng mga Pariseyo. Again, merong mga ina-identify from the group of the Pharisees na kung saan ay kasama na ng mga apostol. Sila yung mga Pariseyo na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Yet, they are still inclined o yung kanilang gawain ay patuloy nilang itinatali sa kautusan ni Moses. Now, makikita po natin dito mga kapatid na may malaking problema sa pagitan ng mga miyembrong ito na kung saan na nagsasabing, mananampalataya kami, pero dapat sundin nyo ang kautusan. Laban kina Pablo, Bernabe at ilang mga mananampalataya sa Antioch na nagsasabing, ang kaligtasan ay nagbubuhat sa biyaya ng Panginoon. Kaya, nagpulong ang mga apostol at mga namumuno sa iglesia para pag-usapan ang bagay nito. Verse 7. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, eto na, si Pedro ay nagsalita. Sabi niya, mga kapatid, alam ninyo na pinili ako ng Diyos nung una mula sa inyo para ituro ang magandang balita at sa mga hindi Hudyo. So again, alam natin yung calling ni Apostle Peter sa mga Hudyo. The Lord chose Peter to be His minister para sa mga Hudyo. And later on, inutusan, kinuman ng Panginoon itong si Pedro na mangusap at ipangaral ang mabuting balita sa mga hindi Hudyo. At yon ay walang iba kundi kay Cornelius.
Kung babalikan niyo po, I think it's chapter 11 po ata no? Nung nangaral si Apostol Pedro sa tahanan ni Cornelius, isang Romano. Okay? At laking gulat niya kasi nung nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya in a vision, kumbaga, ini-encourage ng vision na yon ang Panginoong Hesus na kumain si Pedro ng mga animals na ito. Ayaw niya kasi, hindi po ako makain yan, Panginoon, kasi maruruming mga animals yan eh. Pero sabi ng Panginoon in the vision, hindi lahat ng iyong kinakain ay marumi. Kapag itong bagay na ito ay nilinis na ng Panginoon, pwede mo na itong tanggapin. So ibig sabihin, inilalarawan lang ng vision na yon na hindi ito tungkol sa pagkain, kundi doon sa mga taong mabibiyayaan ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya pinadala siya sa bahay, sa tahanan ni Cornelius, ibinahagi niya yung mabuting balita. Si Cornelius at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Ito yung sinasabi niya. Sabi niya, before, nagbabahagi ako sa mga Hudyo kasi ito yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. Pero hindi lang pala sa mga Hudyo, pati na rin sa mga Hentil. Verse 8, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso ng bawat tao at ipinakita niya na tinatanggap din niya ang mga hindi Hudyo o mga Hentil dahil binigyan din sila ng banal na espiritu tulad ng ginawa niya sa atin noon. So ibig sabihin, yung experience nila, yung karanasan nila, yung kanilang naging ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng banal na espiritu, ganun din daw. Ibig sabihin, walang difference. So mapahudyo man o hindi Hudyo, sila na mga grupo na ito ay dapat maunawaan na ang kaligtasan nila ay nag-uugat saan? Sa biyaya ng Panginoon. Kaya po, pansinin nyo, in verse 11, sabi ni Apostle Paul, naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Hindi sa kanilang pagsunod sa kautusan, sila maliligtas, hindi sa pagtutuli, hindi sa pagsunod sa mga nakagawian nila, hindi. Maliligtas sila, saan? Sa biyaya. Hindi sa kanilang mabuting gawa, kundi sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At ganito naman ang mga hindi Hudyo. So kung silang mga Hudyo ay iniligtas ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng biyaya niya, sinasabi rin ni Apostol Pedro, sila ring mga Hudyo ay ililigtas ng Panginoon sa biyaya niya. Now, the first thing that we should understand, kung ano po yung mahalaga o mas mahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ay ito. Yung mas mahalaga na dapat nating maunawa ang lubos ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. That is the first and most important thing na dapat maintindihan natin. Ang maunawa ang lubos ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. That is the problem. That is the problem of this group of people. Ito yung problema nung mga nagsasabing sila ay sumampalataya kay Kristo, yet they're still living doon sa pagsunod sa kautusan. So ibig sabihin, hindi talaga nila lubos na naunawaan yung biyaya ng Diyos. Nandun pa rin yung kanilang kaisipan na kinakailangan natin sundin yung kautusan. Hindi nila naintindihan na sila ay nabubuhay sa biyaya o sa grace ng Panginoon. Kaya nga nila pinipilit yung mga hindi Hudyo, you follow this. Sundin nyo ito, magpatuloy rin kayo kasi yun yung sinusunod namin. Para in order for us to be, kumbaga ma-accept namin kayo, kumbaga hindi na namin kayo ikatuwa o ilayo sa amin. Pag nagpatuloy kayo, hali kayo, sasama na kayo sa amin. Ibig sabihin, we can have fellowship now if you will follow this. Paano kung hindi nila gawin? So ibig sabihin, hindi na sila makikipag-fellowship. Kaya sabi ni Apostle Pablo, tara puntahan natin, liwanagin natin itong mga bagay nito. And Apostle Peter explained further
kung ano talaga yung mas mahalaga sa kanila. It's not how we follow the commandments, sabi ni Peter, but how we fully understand the grace of God. Now, ang tanong sa ating mga kapatid, do we fully understand the grace of God sa buhay natin? Lubos ba nating nauunawaan yung biyaya ng Diyos sa buhay natin? Again, this group of religious leaders na seemingly they are saying na sila ay kaisa ng mga apostol, no? But we can see that they are not. Maaring magkasama sila sa isang simbahan, yet ang kanilang paniniwala ay malayo sa isa't isa. Alam niyo po, marami tayong mga kapatid na kung saan ay ilang mga mananampalataya, hindi lang sa ating church, but in other churches also, na kung saan ay nako-confuse. Lalo na sa ating association, nakakalungkot mang isipin kasi meron ng mga bahagi ng ating asosasyon ang nakiki-engage doon sa tinatawag nating G12. We are compromising what is truth. Kung ano yung katotohanan. Alam naman natin na kasama sa turo ng mga ganitong metodolohiya ng kanilang pagpaparami, kasi they are adopting yung G12 so that they could expand in numbers. Hindi naman yun eh. Tandaan natin, kahit anong metodolohiya yan o method ang iyong gawin, kung hindi ka pagpapalain ng Diyos ng maraming miyembro, hindi mangyayari yun. Nasa Diyos pa rin ang pagpapalago, hindi sa atin. Now, nakokompromiso yung pananampalataya natin. Why? Because we are eager. Yung desire natin ay hindi connected dun sa desire ng Panginoon. Ano bang desire ng Panginoon? Dumami tayo. Hindi naman masama. Tama po ba? Pero ano bang desire ng Panginoon? Ang lumalim tayo. Dumadami nga tayo. Hindi naman tayo malalim sa biyaya ng Panginoon. Sayang lang. Tama po? Sayang. Kaya sinasabi ni Apostle Peter sa mga kasama nila na seemingly kaisa nila, hindi yan. We are living in the grace of God. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. At dapat bilang mga mananampalataya, that is the first thing that we should be understanding. Kumbaga ito yung lubos na naunawaan natin. Kasi pag unawaan natin lubos ang biyaya ng Diyos, hindi tayo magyayabang. Tama po? Hindi tayo magyayabang. Hindi tayo magmamalaki. Hindi natin titingnan yung kapwa natin na mas mataas tayo, mas mababa sila sa atin. Kasi, katulad nila, nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. At kung naintindihan natin yung biyaya ng Panginoon, we could see also yung ibang mga tao sa paligid natin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, na kinakailangan din nilang marinig ang biyaya ng Panginoon. Kaya pansinin niyo sila Paul, papunta pa lang sila sa Jerusalem, dumaan sila sa dalawang lugar na ito, sa Phoenicia at Samaria, nakita nila na may mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoon, anong ginawa nila? Nangaral sila. Nangaral sila tungkol sa kautusan? Hindi. Pinangaral nila kung sino si Kristo. At kung ano yung biyaya na kanilang natanggap mula sa ating Panginoon. Again, sometimes yung superiority ng kautusan, yung superiority ng mga rituals, yung superiority ng religion sa panahon nila Apostol Pablo at ng mga apostol, ay parang nas nangingibabaw kaysa sa superiority ng Diyos, ng ating Panginoon. Kaya pansinin niyo, sinasabi ng yung mga grupo ng mga Pariseyo na kasama nila, sundin ang kautusan, gawin niyo ito, kasi lagi namin ginagawa ito, ito yung aming pinaniniwalaan. Dapat, hindi na sila nagsasabi na sila ay mananampalataya. Kasi kung kautusan lang pala, ang kanilang susundin at hindi yung maunawaan yung biyaya ng Diyos, sayang. Remember, mga kapatid, tandaan po natin, ng biyaya ng Diyos ang siyang nagpatawad sa atin, mga kasalanan. Ganun ang biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay makasalanan. We do not deserve anything from God. We do not deserve yung kaligtasan mula sa Panginoon. We do not deserve because we are all sinners before Him. And yet, because of God's grace,
we are all forgiven. Di ba? Yung dating manginginom, yung dating palamura, yung dating chismosa, yung dating mainitin ng ulo, yung dating palaaway. Ngayon, biniyayaan ng Diyos at pinatawad sa lahat ng kasalanan. Pinatawad tayo sa ating kasalanan noon. Pinatawad tayo sa ating kasalanan ngayon. At alam niyo po ba, pinatawad na rin ng Diyos yung kasalanan natin sa future, sa hinaharap. Ganun kabuti ang biyaya ng Diyos. So kung hindi natin nauunawaan yung biyaya na yun, kapatid, patawad. Baka hindi mo talaga lubos na nakikilala ang Panginoon sa iyong buhay. Gayun din ang biyaya ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Hindi lang nagpatawad sa ating mga kasalanan, nagligtas sa atin. Saan ba tayo patungo? Saan ba patungo ang buhay natin na wala tayong relasyon sa Panginoon? Sa pakakapahamakan. Naghihintay na lang ang dagat-dagatang apoy sa atin, ang impyerno eh. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Tayo ay kanyang niligtas mula sa kapahamakan na yon. So remember, let us always understand how deep and precious the grace of God is. Di ba? Kung meron man tayong pinapahalagan, sa tingin nyo, mahalaga ngayon sa inyo yung kayamanan ninyo o kayamanan sa buhay natin, mahalaga sa inyo yung mga bagay na hinahawakan nyo, mahalaga yung mga tao sa paligid nyo. Sorry to tell you, mas mahalaga ang biyaya ng Diyos sa mga ito. Siguro para sa akin, itong mga bagay na ito ay additional lang naman ng Panginoon sa atin eh. Kumbaga karagdagan lang, karagdagan na magkaroon ka ng mga kaibigan, ng pamilya, mga anak, kayamanan, karagdagan lang yan. Pero dapat makita nating mas mahalaga sa buhay natin ay maintindihan ang biyaya ng Diyos sa atin. Let's proceed. Verse 12. Nang marinig nila iyon, tumahimik silang lahat at pinakinggan nila ang salaysay ni Bernabe at Pablo patungkol sa mga himala at kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa mga hindi Hudyo sa pamamagitan nila. So again, they reported what happened dun sa ministry ng ating ng mga apostol na ito, ni Pablo at ni Bernabe, kung paano nag-work ang Panginoon sa kanilang ministry. So they reported everything. Verse 13, pagkatapos nilang magsalita, sinabi ni Santiago, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Ikinuwento sa atin ni Simon Pedro ang unang pagtawag ng Diyos sa mga hindi Hudyo para may mga tao ring mula sa kanila na maging kanya. Ibig sabihin, yung nireport ni Peter patungkol kay Cornelius, kung paano tumanggap si Cornelius, and after that, tumanggap yung sambahayan ni Cornelius, and sabi ni Santiago, later on, itong pamilya na ito na naligtas mula sa biyaya ng Panginoon, nung narinig nilang mabuting balita, sabi niya, we believe that merong epekto, nagkaroon ng impact, nagkaroon ng ripple effect. May mga taong silang maaring nabahagian din, tumanggap din. Ito'y ayon din sa isinulat ng mga propeta noon. Buksan po natin yung sinasabi ni Santiago. He cited po ang isang prophecy o propesya mula sa Amos chapter 9, verse 11 and 12. Ito po kasi yung nakasulat sa verse 15, going to 16, 17, and 18. Sabi po rito, pagkatapos nito, babalik ako at itatayo kong muli ang kaharian ni David na bumagsak. Ibabangon ko itong muli mula sa pagkaguho para hanapin ako ng ibang tao. At lahat ng hindi Hudyo na makinig at lahat ng hindi Hudyo na aking tinawag na maging akin. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito, at matagal ko na itong ipinahayag. So ibig sabihin, again, itong statement na ito, yung scripture na ito na binanggit ni Santiago, ay scripture or prophecy na mula pa kay propetang kay Amos. Chapter 9 verse 11, Amos chapter 9 verse 11. Ibig sabihin, long before pa pala. Matagal nang sinabi ng Panginoon na
maging ang mga hindi Hudyo o mga Hintil ay tatanggap din at mananampalataya sa Kanya. Itatayo niya yung Kanyang kaharian, tatayo niya yung Kanyang kaharian mula kay David. At ang mga tao ay sasaliksikin siya, tatawagin niya yung mga hindi Hudyo at yung mga tinawag na ito ng Diyos ay magiging Kanya. So ibig sabihin, again, the Lord is fulfilling also His promise to Abraham. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain ko yung mga taong pagpapalain ka. At tayo, pinagpala tayo ng Panginoon sa bahaging ito, mga kapatid. Pinagpala tayo dahil narinig natin ang mabuting balita na ito at naging himala para sa atin ang bagay na ito. In verse 19, kaya sinabi ni Santiago, o sinabi pa niya, kaya kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ang mga Hudyo na lumapit sa Diyos. Huwag na nating pahirapan ang mga hindi Hudyo na lumapit sa Diyos. Bakit sinabi ito ni Santiago? Kasi parang sinasabi ni Santiago sa mga Hudyo, huwag nyo na sabihin at ituro sa kanila na kinakailangan nilang magpatuli o something like that para lang maligtas sila. No, sabi niya, huwag na natin silang pahirapan. Sa halip, sulatan natin sila na huwag nang kumain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan dahil ito itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at huwag nang kakain ng dugo o karne ng hayop na namamatay ng hindi tumulo ang dugo. Ito ang mga utos ni Moses na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautosan ni Moses ay binabasa na ng mga Hudyo sa kanilang mga sambahan tuwing araw ng pamamahinga at itinuturo nila ito sa bawat bayanan o bayan. So parang sinasabi ni Santiago rito, let us teach them kung paano tayo magiging blessing at hindi tayo makakatisod ng mga kapatid sa Panginoon. Now, so the second lesson that we should understand that the most important, ito yung mas mahalaga na dapat maunawaan natin bilang mga mananampalataya ito. Panatilihin nating simple ang mensahe ng Diyos. Ibig sabihin, once we understand the grace of God, let us now proceed doon sa tinatawag nating pagiging simple o maging simple sa atin ang mensahe ng salita ng Diyos. Hindi na natin kinakailangan pang i-elaborate o palalimin gamit ang mga malalalim na salita ang kaligtasan ang ino-offer sa atin ng Diyos. Sometimes kinakailangan pa natin gumamit ng mga illustration just to feel or to give the message, but it's simply we are sinners, we must need a Savior, si Jesus ang ating tagapagligtas at kinakailangan natin siya sa buhay natin. Let's put our faith in Him. That's simple lang. Yun lang naman ang content ng mensahe ng mabuting balita eh. Di ba? Naalala ko, there are several materials that we are using na kung saan when we encourage yung mga kapatid natin na sige magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Gamit natin itong mga materials na ito. Kung tatanungin mo sila, natatakot silang magbahagi ng salita ng Diyos kasi they are not used na gumamit ng mga materials. Nahihirapan silang gamitin ito. Yung iba ay sasabihin, kasi pastor, kulang lang ako. Hindi naman ako nakapag-aral. Hindi ako marunong masyadong magbasa, something like may takot ako. Marami tayong materials na ginamit actually. Pero with or without those materials, the gospel is very simple. Diba? Kung naranasan mo ang buhay ng kaligtasan at narinig mo ang kagandahan ng mabuting balita, dun lang. Dapat nasa puso na natin yun eh. Hindi mo na kinakailangan ng 4 spiritual laws. Hindi mo na kinakailangan, ano ba yung ginagamit natin? Balitang K. Yung ginagamit natin ngayon na 1 verse evangelism. That's good material. No? Hindi ko sinasabing hindi maganda o hindi natin kailangan yan. Maganda yan para at least meron tayong iniaabot at ibinibigay sa mga
binabahagian natin. But the question, paano kung wala yun? Paano kung wala yun? Halimbawa, meron ka nakatabi sa parke. Di ba, habang naghihintay ka ng, halimbawa, punta ka sa isang ahensya, may hinihintay, may katabi ka, wala kang material. Anong gagamitin mo? Sabihin mo sa katabi, wait ka lang ha, punta lang ako sa church. Manghihingi lang ako sa mga diko namin, sa mga leaders namin. Hindi eh. Di ba? Naalala niyo po hindi ko alam kung, naalala mo po si Felipe, habang siya ay naglalakbay, di ba may nakasabay siyang, anong tawag nito? Parang eunuch. May nakasabay siyang eunuch. Anong sinabi niya? Nagbahagi siya ng mabuting balita tungkol kay Jesus. Napakasimple. Di ba? Simple. Si Jesus namatay, muling nabuhay, kaya kanyang iligtas. Tumanggap yung eunuch. Sabi niya, ano pang hinihintay natin? Nandito na tayo sa ilog. Pwede nakita ng bautismuhan dito. Di ba? Ganun lang kasimple. Huwag na nating, wag na nating pahirapan yung mga bagay na ito kasi kung tayo ay lubos nating nauunawaan ang biyaya ng Diyos, ang pagbabahagi ng mensahe ng Diyos ay mas magiging simple. Makikita po natin sa bahaging ito na in verse, sa mga sunod na mga talata, verse 22, hindi. In verse 19 hanggang verse 21, makikita po natin that James taught and mentioned something sa mga mananampalataya. Sabi niya, sinabi pa ni Santiago, kung sa akin lang, huwag na nating pahirapan ng mga Hudyo, sa halip, gawin natin to, turuan natin sila, nang sa gayon, mas lalo nilang maintindihan at kung paano hindi sila makakatisod o hindi sila matitisod mula sa atin. So again, Apostle James is teaching everyone kung ano yung, kung gaano kasimple ang mabuting balita. Unang-una, magiging simple ang mabuting balita kung ibabahagi natin ang katotohanan. Yun lang. You speak the truth about the gospel. Wala nang kinakailangan pang i-elaborate. You speak the truth about the gospel. Wala nang paligoy-ligoy. And then, we live the gospel. Speak the gospel, live the gospel. Ipamuhay natin yung mabuting balita na yun. Kasi wala mang material kung ang pamumuhay natin ay nakikita ang magandang patotoo sa atin, they will believe na merong talagang buhay na binabago, may buhay na inililigtas ng Panginoon. Thirdly, pangatlong bagay na dapat nating maunawaan na mas mahalaga sa atin ay yung magpalakasan tayo sa isa't isa. Palakasin natin ang bawat mananampalataya. Palakasin natin ang iglesia ng Diyos. Ayun yung pangatlong, sa tingin ko, mula sa text na ito, na sinasabing mahalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi lang po sa atin, kinakailangan din natin palakasin ng bawat isa. Makikita po natin sa bahaging ito, in verse 22, hanggang sa mga latter part, yung sulat ni James sa mga mananampalataya sa Antioch. So sumulat si James para ipakita sa kanila kung gaano sila natutuwa, kung paano sila nagagalak na may mga ginagawa ang Diyos sa kanilang buhay. So naging representative nila si Paul, si Barnabas, o si Bernabe, tsaka si Silas. So sila yung naging mensahero nila papunta sa Antioch at ipahagi ito hanggang sa Syria at Cilicia. I will jump sa verse 24. Nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumunta riyan sa inyo at nililito ang inyong kaisipan. Ibig sabihin, kino-confuse nila kayo. Hindi namin sila inuutusan na pumunta riyan at magturo ng ganon. So ibig sabihin, yung pagpunta ng mga taong ito na nagturo tungkol sa magpapatuli dapat, sabi niya, we do not allow them. Kumbaga hindi sila authorized to do that.
Okay, hindi sila authorized to do that. Kaya nang marinig namin ito, napagkaisahan namin pumili ng mga taong ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming pinagkasunduan o napagkasunduan. So ibig sabihin, ito na, may mga authorized person na pinadala roon, representative, na tamang mga tao na magtuturo sa kanila sa kanilang buhay at pananampalataya. So bakit nila ginagawa yon? Bakit ginawa at napagkaisahan ng mga apostol at ng mga mananampalataya sa Judea na magpadala ng mga representative o ng mga magtuturo sa kanila? Para palakasin at pagtibayin ang kanilang pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus. So again, they are strengthening the believers so that kapag may dumating pang iba roon at nagturo ng iba pang katuruan, they could identify, mali ito. Mali ito, maling turo to. Kaya nga po, inasmuch kami pong mga lingkod ninyo na tumatayo rito at nagtuturo lagi sa inyo, inasmuch we are aiming, kumbaga ang goal namin is in each believers, so bawat mananampalataya, mga kapatid na nandirito, ay patuloy kayong turuan. Kahit pa ulit-ulit, mga kapatid, turuan namin ang bawat isa, palakasin natin ang bawat isa, nang sa gayon, hindi tayo maligaw sa ibang mga katuruan. Hindi tayo maligaw, umapasok man ng anumang maling katuruan sa ating kalagitnaan, sa ating ministeryong ito na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Verse 26, verse 25. Kaya nang marinig namin ito, na pagkaisa namin pumili nang ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan, kasama sila Bernabe, Pablo at mga minamahal nating kapatid na si Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sasabihin din ni Judas at Silas na aming pinadala sa inyo ang tungkol sa mga nilalaman ng sulat na ito. So sinabi ni Silas at ni Judas yung content ng kanilang letter. Let's jump sa verse 30. At umalis na nga ang mga taong ipinadala nila. Pagdating nila sa Antioch, tinipon nila ang lahat ng mga mananampalataya at ibinigay nila agad ang sulat. So, they received the letter, verse 31, tuwan-tuwa sila nang mabasa ang nilalaman ng sulat na nakapagpasigla sa kanila. Again, balikan natin chapter 15, doon sa una, confused sila, litong-lito, na may itinuturo na ganito sa kanila. So, nagpadala sila pagbalik ng mga magtuturo sa kanila. They read the letter. Ano nangyari? Nagalak sila. Eto na. Mas naging maliwanag sa kanila, mas naunawaan nila, at mas naging masigla sila dahil meron nang magtuturo ng higit sa may magtuturo na sa kanila sa punto na yon. Verse 33. Pagkatapos ng ilang araw ng pananatili roon, pumalik sila sa Jerusalem sa mga nagpadala sa kanila. Pero bago sila umalis, ipinanalangin muna sila ng mga kapatid na maging maayos ang kanilang paglalakbay. Pansinin niyo po, mga kapatid, ang naging resulta ng kanilang pananatili sa Antioch. Itong mga nagturo sa kanila. Nung sila ay bumalik, ano nangyari? Pinag-pray muna sila ng mga kapatid sa Antioch. Pinag-pray sila. Anong pinag-pray? Na maging safe yung kanilang travel. So, ibig sabihin, mga kapatid, if we are strengthening each other, kung tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa, alam niyo po anong nagiging result? Mas nagiging loving church ang ating iglesia. Mas nakikilalang mapagmahal ang iglesyang ito. Alam niyo po, marami na tayong narinig na mensahe, nagpatotoo, at naibahagi sa atin na may mga kapatid tayo ngayon sa Panginoon na they are testifying. Hindi naman natin binabrag yung ating iglesia, ang church ng Barrio Obrero. But from their lips, di ba? They testify na naramdaman ko yung love dito sa church. That's why they are staying.
Kasi nakita nila yung love ng Panginoon through the life of those believers. Sana maipagpatuloy natin yun. Maipagpatuloy natin, mapalawak natin at mapalalim natin yun. Sumunod, kung tayo ay nagpapalakasan sa bawat isa, the result is unity. Merong pagkakaisa. Di ba? May pagkakaisa sa atin na laging manatili doon sa kung ano yung tama. Walang pag-aaway, walang anumang mga magkukos sa atin upang tayo ay magtalo-talo. So, kung tayo ay nagpapalakasan o pinapalakas natin ang bawat isa, mula sa salita ng Diyos, we are united and we could offer an open arms sa bawat isa. Wala tayong pipiliin. No? Kaya nga po, in every time that we are having our prayer meeting, mapapansin nyo po, hindi natatapos yung pagpe-pray natin sa mga kapatid, sa list natin. Why? Sabihin natin, paulit-ulit na lang to. Huwag na natin ipag-pray. Diba? Si Nanay Tinding na nga lang, paulit-ulit na lang yung pray. Sabi niya, huwag nyo na ako ipag-pray. Hindi sa, kidding aside, pinagpe-pray natin ang mga kapatid na ito because they have need. Sino magpe-pray sa kanila? Kapitbahay nila? Hindi. Mapapalakas natin. Kaya nga po, every time that we are, alam niyo po, nalulugod ako, natutuwa ako, kasi every time na may mga kapatid tayo na lalapit sa amin, o sa mga kapatid natin, na naririnig nilang pinagpe-pray sila, alam niyo po sinasabi nila, Pastor, maraming salamat, pinag-pray niyo po ako. Kapatid, maraming salamat, pinag-pray mo ako. Isa may mga maglalapit, Pastor, nakalimutan mo ako ipag-pray ah. Siyempre, minsan magigilty ka, oo nga, hindi ko siya napag-pray. Sorry na po, nakalimutan ko. Pero it's a joy, no? It's a joy to pray. Kahit sabi nga ng Biblia, di ba? Pray unceasingly. Di ba? Do not stop praying for them. Kasi hindi natin alam when God will answer those prayers. Maaring madali, maaring matagal, pero ang mahalaga, we are praying and we are strengthening each other through prayers, through encouragement, through Bible studies. Kasi alam na natin na may mga bagay na dapat tayong gawin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. At yun ang nais ng Diyos na gawin natin, na tayo ay magpalakasan. Again, ano ang mas mahalaga sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Dapat mas mahalaga sa atin na maunawaan ng lubos ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Mas mahalaga rin sa atin na maging simple ang mensahe ng mabuting balita sa atin. At magpalakasan tayo sa bawat isa. Huwag natin kaligtaan ito. Marami pang mga bagay na alam kong mahalaga sa atin, pero I hope itong tatlo na ito, ang itinuturing nating mas mahalaga kaysa sa anumang bagay na meron tayo ngayon sa ating bulsa o sa ating mga kamay. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos sa langit, maraming salamat po. Muli, kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran for forgetting, Panginoon, what is the most important thing, Panginoon, sa aming buhay. Sometimes, kinoconsider namin ang mga kayamanan sa buhay namin na ito na yung mahalaga sa amin. O yung mga tao sa paligid namin, ito na yung mahalaga sa amin. Yet we forgot to look back, Panginoon, sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Patawad po, Panginoon, at patuloy mo kaming turuan na lumakad sa iyong kalooban at sa iyong kabutihan, Panginoon. Turuan kami na laging manatili sa iyo, Panginoon. Turuan kaming laging balikan, Panginoon, ang aming naging karanasan at naging buhay sa iyong biyaya, sa iyong mabuting balita. At patuloy din kaming gamitin, Panginoon, na maging kalakasan o maging magpagpalakasan, Panginoon, sa iyong mga anak at sa iyong mga tinawag. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen.
Tayo po ay magpapatuloy. Tinatawagan ko po ang ating mga tagalikom ng ating kaloob. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala na patuloy na mong binibigay sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming patnubayan sa anumang aming gagawin, Panginoon, at bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang magkaloob, Panginoon. Maibalik yung aming mga pagpupuri sa iyo at pasasalamat sa pamagitan ng aming pagkakaloob. At dalangin po namin, Panginoon, na magamit po namin ito sa aming mga gawain at sa pagpapalaganap na yung mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy sa ating gawain at tayo po'y dadako sa ating pong panalangin. Ako po'y inyong samahan sa pagpapanalangin sa ating pong mga kapatid sa Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama't makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin upang maidulog sa inyo, Panginoon. Hindi lamang po ang personal naming panalangin, lalo higit ang panalangin para po sa aming mga kapatid. Unang-una po, Panginoon, ang mga kapatid na mayroong karamdaman, mga kagagaling pa lang mula sa karamdaman, O Diyos. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpalakas kay Ate Baby Robles at kay Tatay Efren. Dalangin po namin ang patuloy na kagalingan ipagkaloob niyo po sa kanila. Lalong higit po si Tatay Efren sa pananakit ng kanyang tuhod, nawa po, O Diyos, ikayo po ang siyang kumilos at humipo po ng kanyang tuhod upang ito po, O Diyos, ay maigalaw niya ng maayos at hindi po maging hadlang sa kanyang pang-araw-araw na kilos at gayon din sa pagpunta niya po sa inyong gawain. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at lagi mong gamitin ang kanilang buhay upang ikaw ay madakila. Gamitin mo, Panginoon, ang kanilang buhay upang makapag-minister sa kanilang mga mahal sa buhay. Kayo po, O Diyos, ang laging manguna po sa kanila. Akin din pong idinadalangin sa inyo si Ate Baby Castro. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ninyong pinagkulob sa Kanya. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo po siya ng karunungan upang may pagpatuloy ang pag-inom po ng mga gamot at maintenance. Tulungan mo rin po siya, O Diyos, sa kanila pong mga pangangailangan. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, na bumalik po sa normal ang kanyang pong pagsasalita. At patuloy mong gamitin ang buhay ni Ate Baby para po sa inyong kaharian. Hindi nawa maging hadlang, Panginoon, ang karamdamang ito sa kanyang pagsunod sa inyo. Patuloy mong gamitin po siya, O Diyos, para po sa inyong kapurihan. Kaya din ang kanyang mga mahal sa buhay na tumutulong po sa kanya sa pag-aalaga at sa pagtugon sa kanyang pangangailangan. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Si Tatay Danny, dalangin ko, Panginoon, ang kalakasan ay pagkalobo po sa kanya. Ama, dinadalahin ko rin po sa inyo, si Kuya Deng. Dalahin ko, Panginoon, ang kagalingan, ipagkaloob niyo po sa kanya. Nawa, Panginoon, ay naging maayos po ang kanyang pagpunta sa ospital at nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo ng karunungan ng mga doktor na tumingin po sa kanya. Mga gamot na maaari niyang inumin,
dalahin ko po, Panginoon, na maging sagot po ito para po gumaling po siya sa kanyang karamdaman. Ingatan mo rin si Ate Lani, Panginoon, sa pagsama sa kanya. Nawa, Panginoon, maging maayos po ang lahat. Ama, dinadalahin ko rin po sa inyo si Nanay Rosie at si Ate Nene, ang kanila pong pananakit ng ulo. Dalahin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang magpagaling sa magkapatid po na ito. At hindi ng kalakasan na hindi po idinadalangin para kay Ate Moring. Patuloy mong gamitin ang pamilyang ito, Panginoon, para po sa inyong kaharian. Kayo po ang manguna sa kanila, Panginoon, at magpala sa kanilang mga buhay. Hindi ng kanilang mga mahal sa buhay na hindi po nila kasama. Dalangin ko, Panginoon, na sila rin po ay inyo pong gabayan. Ama, dinadalangin ko rin po sa inyo si Kuya Sunny. Lord, ang kanyang karamdaman ay hindi maging hadlang sa paglilingkod niya sa inyo bilang diakono ng aming pong iglesia. At nawa, Panginoon, ay patuloy mong gamitin ang aming Deacon Sunny sa inyo pong gawain. Bilang katuwang ng mga pastor, salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na inyong ginagamit upang mapagaan, Panginoon, ang aming paglilingkod sa inyo. Gayun din ang ilan pa naming mga deacon, si Deacon Dave, Deacon Servi at Deacon Doy. Dalahin ko rin, Panginoon, ang pangungunan niyo po sa buhay ng bawat diakono na ito. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay at dalahin ko, Panginoon, na pagpalain niyo po sila at gayon din ang kanilang buong sambayanan. Ama, ang aming pong kamanggagawang si Pastor Sam ay akin din pong itinataas po sa inyo. Ang patuloy po na kagalingan at pagbuti ng kanyang kalusugan, Panginoon, ang aming pong panalangin. Dalahin ko rin, O Diyos, na sa mga darating na panambahan ay kung inyong loloobin ay makasama po namin siya, Panginoon. Gabayan mo rin ang mga taong ginagamit mo upang siya ay alagaan, si Ate Eve. Dalahin ko, Panginoon, ng kalakasan, pagtitiwala sa inyo, karunungan, Panginoon, upang maalagaan ng tama at wasto si Pastor Sam. Kayo po ang siyang tumugon sa pangangailangan ng pamilyang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat ang lahat po ng kanila pong pangangailangan mula nung na-ospital at na-operahan hanggang sa paglabas sa ospital ni Pastor Sam ay inyo pong tinugon sa kanilang buhay. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo pinabayaan ang inyo pong lingkod. Ama, dalangin ko rin po sa inyo si Nanay Adji. Lord, I pray na one of our worship services ay makasama po namin siyang muli. Ingatan mo siya palagi, Panginoon, at ibalik mo, Panginoon, ang memorya niya sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy mo rin po siyang bigyan ng kalakasan. Si Nanay Pia, akin din pong itinataas, Panginoon, ang kalakasan, pagkalob niyo po kay Nanay. At salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa patuloy niyang pagsuporta sa inyong gawain. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga nanay na sa kabila, Panginoon, ng kanilang edad at kahinaan, pisikal, ay patuloy pa rin ang nagiging tapat po sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga nanay, maging ang aming mga tatay, Panginoon. Lord, I also pray, maging si Nanay Emma, I pray, Lord, for continuous strength na ipagkaloob mo po sa kanya. I thank you so much, Lord, for how you used her sa lahat, sa aming pong gawain, Panginoon, bilang kalakasan. Ang kanyang buong pamilya ay aking pong itinataas sa inyo, na patuloy po silang gabayan, Panginoon, sa kanila pong mga gawain. Maging si Nanay Amado, Panginoon, salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng kanyang edad ay patuloy po siya nagpapagamit sa inyo. Kahit sa choir, Panginoon, salamat sa kasipagan ninyong pinagkakalob kay Nanay Amado. Continue to use her, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Lord, amin din pong dinadalangin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po mananampalataya. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon. Mga anak, magulang, kapatid, kahit ang mga malayong kamag-anak, Panginoon, na mahal po sa amin, ay amin pong itinataas, Panginoon, upang ang mga taong ito
ay makapakinig ng iyong salita at tumalima sa kapangyarihan ng mabuting balitang kanilang mapapakinggan. Tulungan niyo po ang bawat isa sila sa kanila, Panginoon, at bigyan niyo po sila, Panginoon, ng puso na marunong makinig. Lord, dalangin ko rin po sa inyo ang mga kapatid po namin na may mag-asawa, mga couples po namin. Dalangin ko, Panginoon, yung mga wala pa pong anak. I pray, Lord, na kayo po ang siyang magbigay po sa kanila nito. Sa inyong kalooban at kapanahunan, perpektong sagot, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na makabuo po sila ng pamilya sa tulong po ng inyong biyaya. At ito po, Panginoon, ang kanilang alagaan at dalhin sa inyo palagi. Lord, I pray na samahan niyo po palagi sila, at kahit hindi pa napangyayari ito, Lord, I know that there is joy in their hearts dahil ang kanilang kagalakan ay paglingkuran ka po nila. Ama, kami rin po ay lumalapit sa inyo para sa mga ministries na inyong pinagkaloob sa church na ito. Ang gawain ng mga kabataan, Lord, dalahin ko na ang bawat kabataang nag-aaral ay maging mabuting halimbawa sa kanilang pong eskwelahang pinapasukan. At hindi maging hadlang, Panginoon, ang pag-aaral sa paglilingkod sa inyo. Bagkus, kayo po ang mag-provide ng karunungan sa bawat isa po sa kanila. At wag po nilang kalimutan na kung uunahin ka po namin, ipagkakaloob niyo po ang lahat ng aming pong pangangailangan. Maging ang aming pong mga young professionals, Lord, I pray na makita po nila ang tamang definition ng success. At the same time, Lord, contentment. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na maging mabuting halimbawa sa mga trabaho na kanilang pong ginagalawan, kumpanya na kanilang pinapasukan. At lalahigit dalangin ko po, O Diyos, na sa kabila ng kapaguran sa trabaho, kabisihan sa trabaho, ay hindi po nila makalimutan, Panginoon, ang pinakamahalaga. Walang iba kundi ang relasyon nila sa inyo. Samahan niyo po silang lahat, Panginoon, at gabayan niyo po sila. Maging ang mga kapatid po namin na nasa abroad, Lord, I pray for your protection to be upon them. I pray for your blessings, Lord. Especially sa mga taong nagsusupport sa inyong gawain, Panginoon. Lagi niyo po silang samahan at pagpalain. Ama, dinadalahin ko rin po sa inyo ang nalalapit na gawain ng mga tatay. Lord, I pray na ito pong retreat na ito ay hindi lamang oras para kami makapagpahinga, kundi oras, Panginoon, upang kami lumalim pa sa pagkakilala sa inyo. Maging ang gawain po ng kababaihan ay aking pong itinataas. Dalahin ko, O Diyos, na kayo rin, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa kanila sa pagpunta po nila sa mga iba't ibang gawain na kanilang daduluhan ngayong linggo. Dalahin ko, Panginoon, na anuman ang kanilang mapapakinggan ay maging pagpapala po sa kanilang buhay. Mga tunay na mensahe, Panginoon, na magpapalalim ng kanilang pananampalataya. Maraming salamat, O Diyos. Maging ang mga Sunday Schoolers, Lord, I pray na samahan niyo po ang aming mga guro. Kayo po ang manguna sa kanila. Ang gawain sa dagat-dagatan, Panginoon, ay akin din pong itinataas sa inyo. Lagi niyo pong ingatan, Panginoon, ang mga kapatiran doon at gamitin sila, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Ang mga pastors, Lord, dalahin ko po ang karunungan pagkaloob niyo po sa amin sa tuwing kami ay nag-aaral ng iyong salita. Naway matagpuan niyo po kami nagtatapat po sa inyo at disiplinado sa aming mga oras. At gugulin, Panginoon, ang mahabang oras sa pag-aaral kaysa sa anumang bagay, Panginoon, na hindi namin pagkatawag. Patawarin mo kami, Panginoon, sa panahon na kami hindi nagiging tapat sa inyo.
Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sa habag at sa inyong awa ay mapangunahan namin ng wasto at may katapatan at takot sa inyo ang iglesyang ito. Maraming salamat, Ama. Ang aming bansa ay aming din pong itinataas, ang kapayapaan at sa kabila ng krisis politikal, krisis ekonomikal, lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Pagpalain niyo po ang bansang ito. Patubayan niyo po ang aming mga pinuno. Pag-isahin niyo po sila, Panginoon, sa isang layunin na mapangunahan ng mayroong takot sa iyo ang bansang ito. Maraming salamat, Ama. Sa inyo po namin tinataas ang mga panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y malayang makakuha ng ating pang prayer partner para po sa ating prayer request.
Sa mga tapos na po sa pananalangin, tayo po ay magsitayo para po sa ating pong pangwakas sa panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Tunay nga Panginoon na isang kagalakan at napakalaking pribilehiyo ang dumulog po sa inyong banal na trono at sambitin ang aming mga kahilingan. Sapagkat hindi lahat, Panginoon, ay binigyan mo ng ganitong pagkakataon at ganitong pribilehiyo. Tanging ang mga pinili mo na nakakilala sa Panginoong Jesus, binigyan mo ng karapatang maging mga anak ng Diyos at tawagin ka na aming Ama. Salamat, O Diyos, sapagkat ito'y nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kagaangan sa aming kalooban upang kami, Panginoon, upang maibisan ng anumang kabigatan na aming pinapasan at ipagkaloob at ipagkatiwala ang lahat sa inyo dahil ikaw ang Diyos na nagmamalasakit sa amin at makapangyarihan at mabuti. Kaya Ama, muli, ang aming naisin ay walang iba kundi ang kalooban niyo lamang po ang masunod sa lahat ng aming mga sinambit. Maraming salamat po. Ikaw rin po ang siyang pumatnubay sa amin, sa aming pag-iwalay, pag-uwi sa aming mga sariling tahanan. Maging maayos po naming datnan ang mga mahal namin sa buhay na aming naiwan. At muli mo kaming tipunin, Panginoon, sa susunod naming gawain at gamitin mo ang aming buhay bilang daluyan ng iyong pagpapala. Salamat din sa salita na aming napakinggan, Panginoon. Naway patuloy pa naming maunawaan ang iyong salita. Ikaw, O Diyos, ang aming tinataas sa gabing ito. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang gabi po.